Okay, good morning. My name is CJ Lumibo and today we are going to discuss the bubble sort algorithm. Okay? Um, itong codes na to, ito yung sa past activity nyo. But today we are going to add a couple of things. We are going to add another like 3 records which equals to 7. Uh, yan, meron tayo, dati sa activity natin meron tayong 4 records, diba? So, dadagdagan natin ng 3. Program should accept 7 records na. And meron tayong pang-apat dito. The program should be able to sort these records according to emp number in this ascending order. Okay, ganito. Ganito lang yung activity natin, but we are just going to add a few things. Okay, so let's start. Wala naman na tayong babaguhin dito, but we are going to change this into 7. And yes, we are going to add. So this is new. Int sort is equals to 0. Gagamitin natin yan para mamaya, which is this is a flag variable. This is a flag variable, parang yung mga found, switch, ganyan. So this is a flag variable. Mamaya malaman natin kung anong function yan. So ilagay nyo lang yan dyan. And this, since sort tayo na record, so we are just going to type here case t. Okay, so case t sort records and then break. So okay na dyan. And then sa menu natin, we are just going to add here printf t2 sort records \n. So ayan, meron na tayong ganyan. And then sa enter records naman tayo. Kung tandaan nyo guys, so we are going to enter 7 records na. So anything that you see that equals to 4 here, tulad nito sa for loop, gawin natin siyang 7. That means instead of 4 times na mag-accept yung enter records na function ng 4 na beses, this function will accept 7 times, 7 records instead of 4 times. So maglulup ito ng 7 na beses. Okay? So dito naman tayo sa display records. AGS. Ito, ibahin natin to ng gawin natin 7. And then ito, gawin natin 7 din. So, because we are going to accept 7 records. Okay? And then wala naman na masyadong kailangan So dito, lalagay tayo ng okay. So yan, okay naman na pala. Maglalagay na tayo ng sort algorithm natin. So dito sa pinakababa, we are going to type here ayun nga pala, yung dito, 'di ba, sort records. I-declare pala natin yan guys, sorry. So ito, punta ulit tayo sa pinakataas. And we are just going to copy paste this one. Copy here, copy that code and then paste it here, void search sort records. Okay? Sasama natin siya sa mga ibang void. So that means meron na tayong 4 na function. And we are just going to copy this again and then punta tayo sa pinakababa. Dito, sa baba lang ng function na search records. So lagay natin siya dito, void sort records and then bracket, boom. Ayan. And then we are just going to type here systemcls. Okay, systemcls there. And then sa baba, ilagay natin yung return to upper get ch. Okay, so that's it. And then dito sa taas, lagay tayo ng, syempre gagamit tayo ng for loop dito, int I, and then we are going to type here printf the indicator na nasa tayo. Ay, mali pala to. Maglalagay tayo ng indicator here na records are arranged. Okay?
And then, sa taas ng records are arranged, lalagay tayo ng declare tayo ng temporary variables. Okay? And then, lagay natin dito, int, data type yan and then, t, emp number, is equals to 0. And then, car, t name is equals to, which has the max character of 50, and semicolon, and then float salary. T salary rather. Okay guys, so bakit meron temporary variables yan? Ito kasi, kung sa sinabi nating sort, ganyan, diba for example, meron kang cabinet, ganyan, tapos gusto mo sila, yung pinakaunang meron, yung cabinet na merong 4 na drawer, tapos yung pinakaunang drawer, gusto mo ilipat sa pangalawa. So, paano mo sila pagpapalitan? Ang gagawin mo, kukunin mo yung pinakaunang drawer, ilalapag mo sa sahig, diba? Tapos, kukunin mo yung pangalawang drawer, ilalagay mo dun sa unang pwesto ng unang drawer. Tapos, since nagawa na yun, yung pangatlong step naman, ay kukunin natin yung drawer na nasa sahig, tapos ilalagay natin dun sa pwesto ni pangalawang drawer. Yun, nagpalitan na sila. So, ganun ang sorting natin, ang analogy ng sorting natin. Kaya, itong sila temp note, temp number, t name, t salary, dyan natin ilalagay dyan muna natin ilalagay yung unang cabinet. For example, ito yung sahig natin. Ito yung mga sahig natin. Dito muna natin sila ilalagay bago natin ipagpalit-palitan yung mga values. Dito muna natin sila ilalagay. Okay? So, okay na yan. Dito naman tayo sa saan ba yan? Lagay tayo ng int n is equals to 7. Yan yung number of records natin. Number of records. Tapos int swap. Swap is equals to 1. And then int I. Hindi, meron na palang I, sorry. Ayan. Tapos, lagay tayo dito ng ano ba yan? Lagay tayo dito ng if ganyan, di ba? Hindi na pala conditional statement. Lagay lang natin dito sort is equals to 1. Ibig sabihin nun, di ba yung default value ni sort is na nilagay natin is 0. Gagawin niyang 1 yan once na na-activate si sort na function. So, lagay natin dito get ch. And then, while, dito na yung swap natin. Habang si swap naman, which is ito, flag variable yan, swap is equals to 1. Gagawin niya munang gagawin niya munang 0 si swap, temporarily, is equals to 0, semicolon, and then, for I is equals to 0, ito na yung loop natin, I is lesser than n minus 1. And then, semicolon again, and then I plus plus. Yan. Okay, so yan na yung sa for loop natin. And then, uulit yan itong si for loop, ulit-ulitin niya yung sort natin, which is dito sa loob ng if conditional statement. So, if records I dot emp number is mas malaki kesa doon sa susunod, which is yung pangalawang cabinet, kaya mo siya pagpapalitan kasi mas malaki yung una kaysa doon sa pangalawa. Kasi syempre pagpapalitan natin records I, paano natin isa-select si pangalawang record? I plus 1. And then dot emp number. Yan. And then, lagay tayo ng bracket. Tapos dito na mangyari yung palitan.
So, alisin ko lang itong mga spaces natin dito, guys. Hindi na mangyaring palitan. Okay, so, temp number, temp no, is equals to records I dot emp no. Ibig sabihin yan, yung value ni present na emp number, for example, index 1 na emp number, ilalagay muna natin kay temp no. Tapos, next naman, yung value ni susunod na index, which is for example si cabinet 2, ilalagay natin sa pwesto ni cabinet 1. So, records I records I dot emp no is equals to records I plus 1 dot emp number. And then, kukunin naman natin yung value ni temp number, ilalagay natin sa pwesto ni pangalawang cabinet. So, records I plus 1 dot emp number is equals to temp no. So, that's it. Okay na yan. And then, hindi pala natin to ka-copy paste. Next naman, yung name. So, ito, nasusort na natin yung sa emp number. Next naman, yung name. Kailangan to para sama-sama silang magsusort. Hindi yung isang data lang yung magsusort. Magkakaproblema tayo doon. strcpy, kapag sabing strcpy, string copy yan, and ginagamit yan para mag-copy ng mga strings, paglaruan ng mga strings instead of numbers. So, tname, comma, tname records I dot ename. Okay? So, ito, same lang yan dito, except instead of equals, ang ginamit natin, comma. So, another one, strcpy records I dot emp no is equals to records I plus 1. Ay, hindi, kakasabi ko pa lang kanina, comma ang gagamitin, guys. I'm sorry, my bad. Emp number, ayan. strcpy again, tapos records I plus 1 dot emp no, comma, tname. Ayan, okay na tayo dyan. So, next naman ang gagawin natin, ka-copy paste natin to. Copy. And then, sa baba nitong string copies natin, lagay natin yan. Tapos, palitan natin ng salary. Diba, dito, salary yan. Sabi niya dyan. So, salary. Salary. Next naman, paste natin yung, ayun yung makita nyo emp number dyan, palitan ng salary. So, ganyan. Copy paste lang natin to. Ito, salary. Yan. Meron pa ba? Wala na. Next naman, ang gagawin natin ay gagawin nating 1 yung value ni swap. So, swap is equals to 1. And then, yan, okay na yan. And then, dito sa taas ng return to upper get ch, lalagay natin ng disp records. Yan. And semicolon. Now, next naman na gagawin natin, di pa tayo tapos ha. So, ayan. Pupunta tayo dito sa taas, yung sa search record. Ang gagawin natin dito, ito sa baba ng system CLS, lagay tayo ng if sort is equals to 1 bracket, ganyan. Ngayon, ang gagawin nyo, magmula dito kay printf enter student number hanggang dito sa baba ng return to upper get ch, sa baba ng else, i-cut nyo yan. Cut, and then ilagay nyo sa loob ni if. Yan, so ganito yung itsura. Tingnan natin. So dito yung sakop niya hanggang dito. Tapos after dyan, lagay tayo ng else. Yan natin dito, system CLS again. And then printf
ito, \n error, records have not been sorted. \n, please sort records first. Yan. And then semicolon. Now let's check for errors. Mukhang wala naman tayong error. Okay. So ganito. Bakit meron please sort records first? Kasi ganito. Remember, we are using binary search algorithm to search records. Ngayon, ito si binary search record, ang downside niya is kailangan lahat ng mga records is sorted siya by ascending order or descending order. Ngayon, hindi gagana ang binary search algorithm kapag hindi nakasort ang record. So, ganito yan. Una-una is isusort mo muna siya bago ka makapaggamit ng binary search algorithm. Kasi ito si binary search algorithm, nagdi-divide yan ng mga values. Okay, nagdi-divide yan ng mga values. And then, kapag mas malaki yung isa kaysa dito sa isa, most probably magkakaproblema si binary search algorithm natin kasi hindi sorted ang records. So, yun ang pinagkaiba naman kay linear search algorithm. Si linear search algorithm kasi, kahit hindi sorted, kayang-kaya niya. Pero si binary search algorithm, isusort pa yung records. So, yan. Okay na yan. Let's test our program. Balik tayo dito. Enter records. Lagay tayo ng maybe like 333. CJ Lomibaw. Salary 15,000. 444. Rina Cabansag 15,000. 111. Lawrence Camacho 15,000. 888. Botsky Karonongan 15,000. 777. Zhongli Vasquez, ito 15,000. Like 1333 ay 133. Kiana Caslana 15,000. 155. And maybe like let's type here Hu Tao Ganyu. Hindi, wag na lang. LeBron James na lang. LeBron James. 15,000. So, yan. Let's display the records. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, mga records natin. Di sila sorted, diba? So, is-sort natin yan. But first, let's check if, gagana yung search natin. So, okay. So, let me check for, dun sa search records natin. If sort is equals to 1, pagka-press ko na enter system CLS. Ayan. Okay, so kulang tayo na dito. May kulang ako dito. Yan. Pero gagana naman na to. Gagana naman na yan. Masyado nga lang mabilis mawala yung error na indicator kasi wala tayong get.ch. So, mapapansin nyo, may sasabihin siya dito, records has not been sorted, sabi niya dyan. So, testing ko na lang ulit para masaya. Okay. Ayan. Search records. Ayan. Records have not been sorted. Please sort records first. Okay. So, mag-enter ako ng records. 333 CJ Lumibaw 15,000. 1.5 ang nailagay ko. 222 Botsky Karonongan 15,111. Ayuds Silang 15,000. 444 Rina Cabansag 15,000. And 555 Lawrence Camacho 15,000.
666 Zhongli Vasquez 15,000, and then 122 Kiana Caslana 15,000. So let's display all the records. So ganyan, hindi sila sorted. So testing lang ulit natin if makakapag-search tayo using binary search na hindi sorted. Search. Ayan, meron tayong error. So let's sort the records first. Records are arranged. Ayan. So meron tayong error ulit dito. So let's check for that error. Okay. So ito, gagawin natin siyang ito pala. E-name ito guys. So e-name, ayan. E-name. Ayan. So let's check this one again for errors. So i-detail, okay na. E-name, name, emp number, T-salary. So let's check again. Ayan. Okay. Dito. Ito pala, yung minus. Hindi ko napansin yun ah. Ito, may kulang ako. Dot. So, ayan. So, records ay dot e-name. Ayan. Sorry for the typo guys. So, let's check again. Ayan, okay naman na. So, press W. 333 CJ Lumibaw 15,000. 222 Rina Cabansag 15,000. 111 Lawrence Camacho 15,000. 444 Yudes Silang 15,000. 555 Botsky Karonongan 15,000. Like 777 here. Kiana Caslana 15,000, and then 666 Zhongli Vasquez 15,000. And then let's display all the records. Okay naman na. Let's sort them. So ito na yung ayan. So 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7. So ayan. So ayan, nakapagbigay na ng signal yung code natin doon kay swap ay kay sort na ng 1. Ibig sabihin, na-sort na yung record, so pwede tayo mag-search ng walang errors. 1 again, 777 666 555, gumagana naman, hindi naman siya ayan, 333 222 and 111. So kapag nag-search ako nung wala sa records natin, 888 for example, ayan, search unsuccessful. So ayan guys, thank you for watching this video rather. And I hope you have learned something new. So I will be uploading an activity, hopefully. Ewan ko, depende na sa inyo. Depende na sa ating instructor, okay? Which is ako, of course. Ayun. So thank you for watching this video guys, and paki-download na lang po yung source code sa baba. I-upload ko po yung source code natin, and yun, I hope mapag-practicean nyo. Thank you.